Nakamute ang kose. Hmm. Senior Walang sound, ano? Citizens, time for information and public service. Alamin paano magiging ligtas ang mga nakatatanda sa panahon ng disasters and emergencies at bakit mahalagang sila ay naisasama at nakukonsulta sa pagpaplano ng mga gawain na may kinalaman sa kanilang sektor. Pakinggan natin ang mga karanasan, kwento, hinaing at kanilang mga opinyon sa iba't ibang polisiya at programa ng gobyerno para sa senior citizens. Makibahagi sa talakayan, makiisa sa pagpapalawak ng kaalaman at kamalayan ng bawat isa sa mga usapin tungkol sa nakatatanda. Senior Citizens Tips, mapapanood tuwing Lunes sa ganap na 2:30 hanggang 4 ng hapon sa Facebook page ng Coalition of Services of the Elderly o COSE. Ang talakayan na ito ay inihahatid sa atin ng COSE sa pakikipagtulungan sa HelpAge Deutschland, Action Deutschland HIF o ADH at the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development o BMC. At ngayon, narito na ang bagong episode ng Senior Citizens Tips. Ayun. Magandang hapon muli mga ka-seniors sa lahat ng sulok ng Pilipinas. Tayo ngayon ay nasa ika-4 na episode ng Season 2024 ng Senior Citizens Time for Information and Public Service. Mapalad tayo ngayong araw na to dahil ang ating kapanayam, ang ating kapitapitagang panauhin, ay siya po ang author ng kauna-unahang libro tungkol sa Senior Citizens Law in the Philippines. No? Si Attorney Teresita Castillon Lora. Siya po ay magpapakilala mamaya sa inyo ng mas mahaba. And of course, mahalaga ang pag-uusapan natin ngayon dahil lingid sa kaalaman ng iba, alam ko ngayong araw magkakapirmahan doon sa Malacanang. At pipirmahan itong ating pag-uusapan ngayon, itong Centenarian Law, nung inamyendahan at nagkaroon ng mga pagbabago tungkol dito. No? Mamaya, ito ang ating magiging topic. At sana ay manatili kayong nakatune in sa ating Senior Citizens Tips, Time for Information and Public Service. At of course, binibigyan ko pagkakataon ang aking ka-co-host, si Nanay Salve, para bumati sa inyo. Nanay Salve. Naku, mukhang hindi magandang ang link, ang connection ni Nanay Salve. Sige, balikan natin si Nanay Salve mamaya at nakahang siya. Simulan natin ngayong tanungin muna bigyan ng pagkakataon muna si Attorney Tess para magpakilala at bumati. Attorney Tess, konting pagpapakilala po at pagbati. Maraming salamat, Ka Floro. Magandang tanghali po. Maayong utto sa mga mga Bisaya. Ano po kami sa Cebu, Cebu side kami ng Leyte, kaya Bisaya kaming Cebuano. Sa inyo Okay. pong lahat, magandang hapon. Wala pa po tayong kopya ng pipirmahan, kaya we will be talking about yung ating centenarian law as unsigned pa. I mean, ito pong law na 2016. Opo. Yan. So, sige po. Konting pakilala po, attorney. Ano ba ang inyong background at anong inyong pinagkakaabalahan ngayon at anong inyong organisasyon? Tulad po ng maraming sa mga miyembro ng S4S at saka mga inaasikaso ng POSE, ako'y retired na, o di ba? Pero hindi pa tired. For several years, ako'y galing din sa Department of Labor, National Housing Authority, mga ganung mga takbo ng buhay. At ako ngayon ay IBP Commissioner, pero nagsusulat po ako ng libro
Ito pong aking t-shirt ay Apo, Alpha Phi Omega po. Member kasi ako ng Apo Lawyers League and groups of lawyers. Yung pong ating napansin kasi marami talagang hindi nakakaalam or sabihin natin hindi nakakaintindi ng ating batas ng senior citizens. Kaya ngayon, sabi kasi nila, i-update ko na yung libro ko sa Filipino Overseas Seafarer. Meron kasing libro na ang tawag nila ay parang Bible daw of practitioners. Hindi ko pa ma-update kasi narito ako pa rin tutok sa mga senior citizens law and its amendments. Kaya yung libro ko po kasi Philippine Law on Senior Citizens. Kahapon po ang nagkaroon ng General Assembly, lecture on ang laws natin. Laws ang ginamit with S kasi lahat na yung mga amendatory laws ay nabanggit natin. Marami po pa tayong kailangang malaman. Kailangan masanay tayo sa ating mga karapatan. Malaman natin kung anong gagawin. Pag hindi sinunod, saan pupunta. At paano ang proseso. Kami po, nakita ko po si kaibigan Floro, ay napaka-passionate niya na tayo ay malahat magkaroon, armado tayo ng kaalaman. At ako po'y pumupuri sa kanila kay Ma'am Salve sa mga adhikaing ito, kaya narito po ako ngayon sa inyo. Yan. Nanay Salve, nawalan ka kanina Salamat, ng Floro. koneksyon. Baka pwedeng bumati ka muna ulit bago natin na pagurin si Attorney Si Tess sa Attorney mga Laura. tanong. Yes, magandang hapon. Thank you very much, Ka Floro. And of course, sa ating bisita ngayon, si Attorney Tess Laura. Magandang hapon po. At sa ating mga kasamahan dyan na sumusubaybay sa atin lagi, sa lahat ng mga kasulok-sulukan ng ating bansa at maging yung mga nasa labas, we're happy to once again be with you. Sana teka, may pumapasok dito sa aking screen. Anyway, sana ay pagtiyagaan ninyo at ah, pakinggan ang ating mga pag-uusap ngayon, lalo pa at may magandang balita na ibibigay sa atin ang ating panauhin. Magandang pagkakataon ito para direkta mula sa kanya ang ating alam na mga balita at hindi tayo maasa sa mga fake news. So muli, and also of course, Jose, we'd like to thank you kasi you're providing us with a platform kung saan yung mga ganitong mahahalagang mga balita ay nadadala natin sa ating mga constituents. Maraming salamat at magandang hapon. Yan. Of course, si Attorney Tess ay kagagaling lamang sa isang maghapong balitaktakan kahapon nang magkaroon ng forum at ceremonial launching ang Seniors for Seniors Association Incorporated doon sa UP. At isa sa mga tinalakay natin ay mga batas tungkol sa mga karapatan at interes at proteksyon ng mga senior citizens. So, alam nyo, gaya ng sinabi ko kaninang, ngayong araw na to, alam ko, pinipirmahan na yung batas na bago, yung amyenda ng Centenarian Law. At ito ay magkakaroon ng konting pagbabago, no? Na magbibigay ng panibagong aasamin ang mga maraming seniors, lalo na yung mga lampas sa edad na 80. Yan. So, Attorney Tess, of course, alam natin yung mga panukala dati dun sa amyenda na yun. Hindi pa natin nga nakikita yung bagong batas kaya mahirap nating hulaan. Pero napapag-usapan na natin dati yung mga susog na mga amyenda, no? Ano po ba yung naririnig yung mga pagbabago dito at sino-sino yung maaaring makinabang rito? Thank you, Ka Floro. Ito kasing pagbabago na ito ay sa mga napag-usapan na. Wala pa po tayong kopya. Hindi pa po natin nakukuha yung kopyang pirmado. Ang pinag-uusapan po dito, yung agahan naman sa 100 years old ang pagbibigay ng mga benepisyo. Mm-hmm. Kaya nga po medyo alanganin ako rin magkwento sa inyo sa mga nilalaman nun kasi nga wala pang pirmado. Subalit,
ipapaalam po natin ngayon, yung batas talaga ng centenarian para kung meron mang pagbabagong kaunti, ating makikita, hindi kaunti yon kasi maaagahan ng pagbibigay. Pero ating ating sabihin dito ngayon, ang background, ang batas ng centenarian law as it is now. Ano ba yan? Ano ba ang dapat ibigay? Paano ba yan inaalam kung sino talaga ang mga 100 years old? Kasi po hindi lang dito, kundi sa ibang parte ng mundo, maski wala sa Pilipinas, ay may karapatan sa benepisyo iyan. Tulad po ng nasabi na, meron pipirmahan doon na yung wag kasi aking issue dyan sa 100 taon, baka po yung senior daw ay hindi na ma-feel yung mga karapatan niya. So medyo binababaan nila from the kailan mag-uumpisa. Pero again po, yung munang centenarian law, kung ano talaga itong nilalaman ito. Siguro unahin natin yung original na batas, ano? Tapos tingnan Oo. natin yung mga susog na mga Oo. usapin. Nanay Salve, meron kang gustong idagdag doon sa sinabi ni attorney? Yes, actually, sometime last year, ay nag-attend ako ng isang committee hearing sa Senate, chaired by Senator Amy Marcos. And I presented yung position paper ng National Anti-Poverty Commission Senior Citizen Sectoral Council, kung saan meron kaming mga proposed na mga provisions to replace most of the provisions dun sa dati sa nauna ng senior citizen centenarians law. Yun. And I'm happy na yung isa sa major na proposal namin na gawing staggered ang pag-release ng 100,000 sa starting from age 80, para hindi yung masyadong napakatagal na hihintayin mo kung kailan ka mag-100, pero bihirang Pilipino naman ang umabot talaga ng 100. So, ang sinasabi namin na masimulan itong ibigay sa panahong makakatulong pa talaga ito sa binibigyan, for instance, sa nakatatanda. Kasi sabi ko nga, ang karaniwan, mga nakatatanda at the age of 70 or 80, doon kasagsaan ang mga sakit, di ba? And ito yung panahon, kailangan talaga ng nakatatanda ng ayuda. First, dahil una yung HMO nga, di ba? Nabanggit kahapon doon sa forum, yung HMO na hindi nakakatulong sa mga nakatatanda dahil kung kailan ka 65 anyos na, kung kailan pataas ng pataas ang edad mo at pahina ka ng pahina, saka ka naman aalisin sa listahan ng benepisyaryo ng iyong mga anak. Eh sino ba ang inaasahan nating 'di ba, yung mga anak natin? So, pag ganun, wala talaga tayong maaasahan. So, ang tinitingnan natin is yung ibang mga benepisyo sana na maibibigay ng gobyerno, maibigay sa panahong mas makakatulong ito. Mas significant yung kanyang magiging kahalagahan doon sa binibigyan. So, in fact, we were suggesting na ibigay na yung 50,000 at the age of 80. Kasi para hindi na mangutang yung matanda o mangutang man, konti na lang para sa operasyon. Kasi di ba usually mga ganyang edad, yun ay nangangailangan ng operasyon, ng mas matinding hospitalization at yung mga gamot, and then kung mga kailangan ng mga assistive devices. Yeah. And then pag 90, another 25, and pag 100, yung natitira pang 25 para sa Yeah. pagpapalibing. So, Siguro, but anyway, Nanay Salve, pakinggan natin yung mga pag-aanalisang ginawa ni Attorney Tess sa kanyang pag-aaral nitong mga batas, kasi si Attorney Tess ay scholar ng batas tungkol sa senior citizens eh. So ito yes, ay eksperto siya dyan. yan ang kanyang pinagkakaabalahang pag-aralan mabuti. So Attorney Tess, kahapon nung nakikinig ako sa iyo, ang daming mga gaps na na-identify mo sa mga existing laws. At itong centenarian law ay isa lamang sa mga batas na pinag-aaralan mo. Ano ba ang komentaryo mo rito tungkol diyan sa
sa existing at saka dun sa mga panukalang Oo. pagbabago. Oo, talagang maraming gaps. Kailangan talaga maging aktibo pa tayo rito. At yung sinabi ni ating kasamahang Salve ay parang sa ating damdamin kasi, mahal nating gobyerno, mahal nating mga legislators, binigyan niyo po kami ng mga benepisyo, ay dali-dalian naman po. Di ba, Ma'am Salve? Di ba, Ka Floro? Mm. Bakit? Tama naman, centenarian recognition kasi po yung centenarian law, recognition, appreciation yun na tayo inabot ng 100. Pero sabi nga, ay i-appreciate nyo kami, i-recognize nyo kami, ay ibigay nyo na ng maaga-aga. Di ba? Mm. Ah, Ngayon, medyo nasosolve na yan. Pero alam nyo sa kwento ng batas na ito, kasi 2016 itong batas na ito, Mm. nagkaroon din ng problema dun sa pag-identify. Kasi alam naman natin na may mga hindi pa, naalala ko noong nasa DSWD ako, meron naghahakot ng basura. Nagtanong kami, yan, naghahakot ng basura, naisali ba yan sa senior citizens law? Na, kung maging 100 ba yan, na isama iyan sa centenarian law? Ay wala po yung birth certificate, wala po yung ni papel kung saan galing silang parte ng mundo. Yung mga ganong bagay. Nakuwawa naman. Kaya alam niyo po, nag-emerge din po yung mga rules ng DSWD kasi sila yung main na naggawa ng mga rules dito para implement yung law. Nag-emerge yung paano i-identify. Tapos nagkaroon din pala yan ng problema doon sa ina-advance kasi ng isang opisyal sa bawat LGU yung pera na pambigay. Medyo nagkaroon din yata ng problema doon. Kaya yung mga sunod-sunod na mga circulars, mga rules ng DSWD ay sinusolve nila o para hindi problema pag-identify. Wala naman siyang record. Pwede na yung hindi primary. Halimbawa, yung birth certificate ng anak niya. Pwede nang basihan yon. Yung marriage contract niya. Pwede nang basihan yun, lumuwag-luwag na po. Pagkatapos yung humahawak ng pera, para nagka-problema yata sila kasi takbo ng kanilang mga issuances. Kailangan within 15 days maliquidate nila yung cash Mhm. advance. Tapos yung mga datos, talagang inisa-isa na. Yan po ang mga bagay na sa isang batas talaga, hindi naman isa lang yan, ay naging mga gaps na rin. Pero meron nang nasolve. As we go along kasi talaga nakikita na yun natin na, ops, may problema rito. Ops, problema doon. Pero masasabi ko rin kapuri-puri ang DSWD kasi binabantayan naman nilang maigi. Yun. Yung kanina, yung isa sa mga issue natin ay yung documentary requirements, no? Ah, bukod Oo. dun sa birth certificate, ano pa ang pwede nating proof na maipakita kung halimbawa nga yung tao ay walang birth certificate? Ano kaya pwede nating recourse sa batas sa attorney? Ayan, magandang tanong yan kasi nanganak na yung tanong na yan Mm. sa tinagal-tagal ng ating batas sa senior citizens. Wala kang birth certificate. Biro sa'yo, putok sa buhok ka. Ano gagawin natin? Okay. Una, yung munang walang gaanong problema. Kung wala kayong OSCA ID, tanggap na ng ating mga OSCA institutions, yung mga ating mga seniors, na yung mga na-issue ng gobyerno. Kung meron kang driver's license, yung sa eleksyon, magagamit mo yon. Pero lahat naman yun based sa birth certificate. Halimbawa, para mo makuha yung birth certificate mo, nasa Maynila ka. Pero ipinanganak ka sa Samar, sa Leyte. Mm. Malayo yun. Wala ka na nga pamasahe papuntang Bulacan. Pupunta ka ba ng Leyte? Sa ngayon, ang ating ding PSA ay mayroon na rin silang yung out of town, yung halimbawa nasa Maynila ka, nasa Mandaluyong ka, sa Mhm. civil registrar ng iyong kinalalagyang lugar, ay pwede ka na mag-apply ng kopya ng iyong birth certificate or records ng iyong birth sa probinsya through that near office. Doon ka magpa-file, Mhm. sila na ang bahalang makipag-usap doon sa bayan mong pinag-anakan
para ipadala dito ang mga dokumento mo. Laking tulong po yun. At ngayon nga, sa ating senior citizen, sa ating mga centenarians, meron na pong tinatawag na secondary proof. Huwag na yung Mhm. tungkol sa'yo talaga, yung mga records mo. Kasi mahirap talaga eh. Sabi nga, paano naman yung naghahakot ng basura yung tumutulong sa yung truck ng basura ba? Paano yun? Ngayon pinapayagan na yung birth certificate ng anak, marriage certificate niya, kasi pag nagpakasal siya, may mga ano doon eh, datos doon. Yung kung ano mang record nakuha niya, baka nag-grade 1 siya, baka sakaling nag-kinder siya noon. Mga Mhm. record, o kaya pinapayagan na rin ngayon pagka-centenarian, yung affidavit ng dalawang hindi related na kamag-anak, pero 80 years old and above. Pag meron makuha siyang ganoon, ayun, pinapaniwalaan na ngayon yan for the centenarians. Mhm. Eh, paano kung walang-wala talaga? Kinausap ko yung civil service, civil registrar. Yung tanong na yan, Mhm. paano kung yun nga, naghahakot nga ng basura in town yun, talagang ang tawag sa kanya ay putok sa buho. Alam mo, sabi nila sa akin, alam mo ma'am, yung ginagawa ng iba, nagpapatulong sa PAW, nag-file ng kaso sa korte para Mhm. sabihin, ako po ay ganitong edad na. Ayaw po nila maniwala sa akin. At pag ang korte, usually naman mayroong madamdamin dyan, basta mayroong mapakita mga ebidensya rin ng siguro mga kaedad niya na hindi related sa kanya, yung mga secondary, sabi nga ng Civil Registrar's Office, pagka po galing sa korte yung sinabi na ito ay senior na, yun ang tatanggapin na. Kasi iniisip ko ngayon, ang kaibigan Floro, makakatulong ang mga grupo nga ng mga senior citizens na kausapin ng PAW. Tulungan na lang itong mga ito para korte lang pala talaga ang pwede pakinggan din na itong ating mga civil registrars. Di, tulungan na, unahin na ito mga ito, wag patagalin kasi ang kanila lang gusto, sila naman talaga ay senior na. Sila naman siguro ay ganitong edad na. Yun po ang Mhm. pwede lang gawin dahil mayroon ding mandatos ang Civil Registrar's Office na hindi sila pwedeng lumabas. Pero malaking tulong na po yun na pag mayroong court order pala, sunod agad sila. Yun na lang ang nakikita ko so far sa napag-aralan ko. Yun na lang ang nakita ko sa mga taong wala wala talaga siya report. Mhm. Ayan. Eh, sa gawain Sana po yan, ay nakatulong yan sa mga, oo. sa trabahong yan, ano naman kaya ang pwedeng gawin ng mga, yung tinatawag na mga OSCA heads? Kasi, alam mo, marami kasing samahan ng mga senior citizens, pero pagka pakikinggan mo yung pinag-uusapan nila, yung listahan lang sa ayuda at saka cash gift ang pinagkakaabalahan nila eh. At saka kung ano-ano mga sosyalan, pero yung mga maging inclusive sila dun sa mga hindi kasali at mga warang karapatang mga kapwa senior, wala ka masyadong naririnig sa kanila. Ano naman kaya ang ginagawa ng mga OSCA? Do they go out of their way, o kung may pumasok sa kanila, talaga bang responsibilidad nila tulungan ito? Napakaganda ng tanong mo yan. Kasi itong centenarian law noong 2016 na pirmahan ay talagang siniguro na ano informasyon saang informasyon manggagaling sa OSCA ba? Hmm. Doon nakalagay sa batas na ito, sa mga implementasyon nito, na hindi lamang OSCA. Merong DSWD office sa bawat locality, sa bawat LGU. Mm-mm. Kinukuha nila yung OSCA database, yung mga pangmahirap database, yung mga lahat ng mga database na yan, kinukumpara nila to get the final list of those na dapat mabigyan. Mhm. Kaya ngayon, ang OSCA, na marami po kasi nakakarating na balita na nagiging ano lang sila, parang liaison office. Oh, Mhm. at saka ID issuance, saka liaison.
Pero Mhm. database, mga trabaho nila na nakalagay sa kanilang batas, ay marami Mhm. po ang nagsasabi na hindi nasusunod. So, Ayun. awa naman siguro ng ating poong may kapal, unti-unti na po nakikita na hindi lamang yung data ng isang grupo, OSCA, o yung social pension, o yung pantawid kung ano mga tulong na yan. Pagsasama-samahin yan, pinag-aaralan yan, pinagko-compare yan bago ilabas yung talagang dato. Mhm. Maganda na po yun. Hindi isa lang ang ating asahan. But, nandun pa rin tayo sa pakilusin talaga ang mandat, ang bawat opisina na inilaan ng batas para gawin ang kanilang mga trabaho. Diba? Baho nila yan. Kaya sila may tao dyan. Mhm. Inisweldohan sila. Dapat nila kailangan gawin. Isa yan, Oscar na iyan. Oo. Kaya ko yun naitanong, Sana hindi, parang gano'n. kaya ko po naitanong yun kasi ito yung pakiramdam ko. O sige, binago yung batas ngayon. Pinirmahan na nga yata, tapos na nga yata yung pirmahan eh. At sinabi nga ni Nanay Salve, pagdating na magsisimula sa 80, 85, 90, 95, 100, bibigyan na kada milestone, bibigyan ka ng 10,000, ano? Eh, ganun pa rin ang tanong ko eh. Alam ba nila kung sino-sino yung mga taong yan? Do they really go out of their way to make that list? Meron bang structural adjustment na ginagawa ang gobyerno para halimbawa utusan man lang ang lahat ng mga barangay tagay na hanapin yung mga nagkakaedad 80 pataas sa kanilang mga barangay o sa kanilang mga purok. Kasi labas ka na lang labas ng batas na yan, ang daming namamatay, hindi man lang natitikman yung sarap ng inaalok ng batas na yan. Sir So, Floro, yes, ano, Nanay Salve. yes, sa pagkakaalam ko sa aming barangay, Mm. may mga cases na kasi individual ang pagpapalista doon sa DSWD. Mm-mm. Hindi naman na I mean yung parang lahat ng mga seniors ay na mag-iisandaan ay ipapatawag ng OSCA para diyan man lang at least papaano kung papaano ay masimulan maipon ang mga documentary requirements na sana ay maaga pa wag na hindi pa habang hindi pa umaabot ng 100 ay naihahandaan na ng mga tao. So sa ngayon, ang pagkakaalam po niyan ay individually pupunta yung pamilya, pupunta sa DSWD at ipapalista yung kanilang nakatatanda na ito mag-isandaan na bukas o nag-isandaan na nung isang taon, hindi namin alam yung yung mga requirements, ganyan. Mhm. Ang tinitingnan ko din, nabanggit mo kasi yung OSCA kung anong magiging function. Tinitingnan ko na napakahalaga siguro na yung OSCA, yung OSCA head natin Mm. should be involved. Kasi ano lang naman yung kanyang trabaho, ministerial, di ba? Mhm. Ano pa naman yung mag-start sila na maglista ng mga possible na aabot ng 100 and then ipatawag na ang mga yon and then bigyan ng listahan ng Mhm. mga requirements para yung pamilya Mhm. nakakapagsimula ng maghanda ng kanilang mga requirements na ay hingin sa kanila at isasubmit nila. Kasi Mhm. ang alam-alam ko ay marami marami pa uh, hundreds, thousands pa ba? Mhm. Ang Hindi na utang lang. ng gobyerno sa mga centenarians na. According to Senator Aimee noong naghihiring na yon. Sabi Mhm. niya may utang pa. There was even a point na itinanong niya alin ba ang dapat unahin? Bayaran yung Yung utang utang. o o ipunin na yung mga nag-iisandaan ngayon at isama na sa poproblemahin na hanapan ng pondo. Yung Dapat ganun. magandang tanong yung bayaran muna yung utang. Dapat yan ang tinanong ng BIR bago pinakandidato si Presidente Marcos. Hindi, joke lang ah. Anyway, ah, kaya ko lang naiisip ito kasi alam nyo, ang dami nating batas pero wala doon
sa tinatawag na institutional arrangements. Wala doon sa implementation procedures yung training para sa mga OSCA o mga barangay kapitan o mga purok leaders na paano nila magiging proactively maisama yung mga karapat-dapat na makinabang. Wala akong nakikita mga provision na ganun sa mga batas. Can you close Walang the window? alokasyon para sa mga batas na yon na magkaroon ng paggawa ng survey, mga ganun. Tapos Ah, meron tayong Philippine Statistics Authority na nagso-survey. Doon lamang dapat nga every month napipredict, every day pa nga dapat napipredict ng PSA. Bukas ang mga 80 anyos na Pilipino ay magiging ganitong bilang. O, o sa susunod ganito. Maaring, sige, wag mong mabibilang yung namatay, pero alam mo yung darating na bago, di ba? Oo, maganda yan, Floro. Tsaka Mm. tama ka, Ma'am Salve. Dapat talaga malakas ang partisipasyon ng ating OSCA. Pero ito Mm. lang po ang nakita ko sa aking pagsubaybay ng implementasyon ng centenarian. Tutok tayo centenarian, ano. Ang centenarian po kasi, una, step by step po yan. Sa local level, community level. Paano mabe-verify kung sino yung may edad na, 100 na? Paano ko yung pamilya? Hindi rin nila alam na meron palang ganyan. Yung kapitbahay naman na mababait ay hindi rin alam. Anong gagawin? Ito po ang sinabi ng implementing rules nitong ating centenarian law. Sa community level, meron tayong tinatawag na city or municipal social welfare grupo po ito, mga opisyalis ng DSWD sa local level. At SSDD. mag-work po ito with the OSCA head. Kasama sila, magko-coordinate sila, titingnan nila sa mga datos na available kung sino-sino yung mga yan. Looking also, hindi kailangan pumunta doon ang magandang bagay kung nakakapunta pa sa OSCA yung mga 100 years old. But if not, ang malaki pong obligasyon dito sa gobyerno, sila yung magtanong, sila yung mag-verify. At yung kanila makukuhang verification, kung ano man yung makuha nilang datos, na dapat comparative na nga, dahil ando na yung LGU, yung DSD, pati po ito sa mga home, yung mga nasa mga bahay na para sa mga senior citizens na under ng DSWD or under ng mga private groups na yung meron na rin tayong mga home for the aged, sila po rin na may katungkulan yung mga heads noon na makipag-coordinate dito sa community level group. Pagkatapos yung kanilang mga verifikasyon, yung kanilang findings ay iaakyat sa DSWD field office. Tapos naman, di-verify na naman doon at iaakyat naman ang field office doon sa DSWD main. Kasi kailangan na yung pondo noon. Alam naman natin na ang GAA annual. Kailangan 1 year before that annual legislation, nakapasok na yung mga bayaran na yan. And then bago babalik na naman, kasi upon verification, babalik na naman yung final list. So ang nakalagay naman sa ating mga rules ng DSWD ay salang-sala na. Lahat na ng record, lahat na namang involved sa community level ay kasama sa pagtitingin. Ang mga LGU po, kasama na rin po yun. Ibig sabihin, pati barangay po yan. Tulungan na yan. At kung nasa abroad, paano kung nasa abroad yung ating 100-year-old na Filipino? Abay, maski dual yan. Filipino pa rin yan kasi marami na ngayon nag-dual eh. Meron na po tayong Commission on Overseas Filipino. Sila may datos doon. So far, ang alam ko napakaganda ng record ng Commission on Overseas Filipinos. Ipapadala naman nila sa DSWD yun. Yung mga nalakap na datos na yon na verify na on the ground, ang magiging basihan. Kung iyan po ay nasusunod, mahirap nang hindi makasama At sinasabi pa ng ating mga regulasyon. Halimbawa, ngayon ka nag-verify, kahapon namatay. Baka sabihin mo, wala na yan, patay na yan. Hindi po. Halimbawa, nung mag-verify, lahat sila ay merong namatay before. May tinatawag po na posthumous certification, recognition of this centenarian, of this ating mga senior citizens. So kung titingnan mo lang talaga yung mga yung batas, yung implementing rules, parang ang ganda-ganda na, di ba? Parang lahat sakop na.
At ang nakita ko po sa pag-aaral ko ay una, ito ang haba-haba, sinabi ng ESWD na ngayon po ay dapat trabaho na ng ating komisyon. Tapos nakita nila, uy, mayroong hindi na mayroong mayroong problema, may gap. Nag-issue na naman sila para ma-solve 'yon. Tatlo na po so far yung na-issue nilang memorandum circular to lessen or to sabi nga natin hindi man natin mawala talaga ay ma-lessen naman ang mga problema. Alleviate. To Tutok na alleviate. tutok yung centenarian law na yan. Kaya nung binabasa ko nga nung ginagawa ko yung libro ko noong 2018, sabi ko, parang mas maganda pa nga ang mga protection ng ating centenarians. But of course, this goes down to those who are simply 60 and above. Meron, para bang sinasabi natin na ang ganda lang pala ng batas eh. Bakit pag totoo ng i-implement? Bakit may mga nawawala? Those are the things na kailangan talagang tutukan dahil hindi nagkulang ang ating gobyerno kung anong gagawin, kung saan gagawin. Minsan, tayo mga nasa ibaba, naku, baka nanising na ako. Kailangan din nating maging militante minsan kasi nandiyan na Yeah. eh. Ah, Opo. Dalawang bagay yan, attorney, no? Tayong mga nasa samahan ng mga senior citizens, no? Of course, tinatayo ko si attorney kasi yan si attorney, matagal na miyembro yan ng Senior for Seniors Association Inc., no? Opo. Kailangan talaga natin maging militante, pero may hangganan lang yung kaya nating gawin, no? Kasi lalo na yung katulad natin na nationwide ang scope, hindi tayo geographically based sa mga barangay. um, Hindi natin magagawa yun ng mabuti. Ang problema po, itong mga samahan ng mga senior citizens, ang dami-dami niyan, lahat ng barangay, lahat ng bayan, may federasyon pa nga eh. Pero hanggang saan yung kanilang kapasidad? May capacity building ba na ginagawa ang gobyerno para i-train sila, para ma-organize sila, para maging responsive sila, para maging proactive sila? Walang training walang opportunity at kokonti pa ang mga civil society organizations na willing magbigay ng mga training na ganito, ng mga information na ganito. Katulad kahapon, kitang-kita nyo, gutom na gutom ang mga seniors. Uhaw na uhaw sila sa impormasyon at sa kaalaman at sa kapasidad, no? Isang side yun. Walang paghahanda ang gobyerno para nung inilabas ang Batas Senior Citizens Law, wala naman silang paghahanda. O kayo mga seniors, mag-organize kayo. Ito yung mga kapasidad na kailangan nyo. Walang ganyan. Pangalawa, nag-appoint ng OSCA. Anong klaseng training ang binigay nila sa mga OSCA? Anong paghahanda ang mga, kung sino-sino lang nga ang ginagawang OSCA eh. No? Sinasabi nila, tatlo yan na nominee ng mga senior citizens. Pero sa feedback na nakukuha natin puro mga galing yan sa mga point person, no? Alam niyo naman yung mga point person na tinatawag natin. So, Oo, totoo yan. nakakaawa ang mga senior. Paano na kung yung mga senior at buong pamilya niya ay kulang din sa edukasyon at impormasyon? Di Oo, mamamatay sila, aabot ng 100 nang hindi man lang nakakatikim ng ligaya. Sir Floro, nanghihinayang ako. Mhm. Kasi kanina you were asking naku, yung tungkol sa magiging ano ng OSCA head. Ano Mhm. ang responsibilidad niya dito sa kaso ng sa issue ng mga centenarians. Mhm. Nanghihinayang ako kasi di ba meron silang listahan ng mga nakatatandang ah, beneficiaries Mhm. nung Social social pension. pension. Maski naman pa paano siguro may edad na nakalagay doon opposite the names. Mhm. 'Di ba? Just to prove na ito ay matanda na senior citizen talaga ito na walang Mhm. pumapasok diyan na 30 anyos, 'di ba? Mhm. So Mhm. doon pa lamang isang pasadahan lang ng tingin, makikita na nila sino diyan ang 99, sino diyan ang 98, Mhm. sino diyan ang 101 na Mhm. hindi naman nagano. May Mhm. pwede nang ma pinpoint yung mga yon and then maimbitahan to the office of the OSCA head and then mabigyan ng orientation siguro. At least Mhm. doon man lang makatulong na sila ng pag-identify ng mga, sabi nga ninyo, hindi lahat ng tao nakakaalam. Mhm.
Kahit yung mga sa totoo lang, kahit yung mga nandito sa syudad, hindi lahat ng mga seniors dito nakakaalam talaga. Mm. So, kakailanganin talaga na merong magbigay sa kanila ng impormasyon. Eh di Mm. lalo na kung yung nasa probinsya na merong mga nasa mga GIDA areas na bihirang abutin ng Mm. balita. Mm. So, mahalaga yung responsibilidad sana Mm. kung nawa-widen sana niya, hindi lang doon sa kung ano ang alam niya na responsibility lang niya yung ah, to make sure na nadidistribute yung SOCTEN. Hindi Mm. lang yun. Kundi matingnan din yung iba pang mga pwede niyang magawa para sa mga seniors. Oo. Agree. Tama po yun. Yes. Alam ba niyo ba ang isang medyo naaalib ako magbasa ng mga, of course, I'm a lawyer, tsaka yung magbasa ka ng mga nangyayari. Kasi yan pala mga centenarians na talagang walang nag-aalaga sa kanila. Yung talaga nag-iisa lang sila sa buhay. Siguro, yung wala silang sa home for the aged, wala silang ganon. Pero kailangan silang bigyan ng kanilang 100,000. Sabi ng batas, pag ganyan ang sitwasyon, obligado ng LGU na bantayan saan napupunta yung pera. Biro mo yung laki lang responsibilidad na yon. Pag Mm. sinabi mong LGU, ay isama mo na yung mga kapitbahay dyan. Pero Mm. kung hindi trained yung mga taong yan, binigyan ng 100,000 si ma'am na 100 years old na. Wala siyang kamag-anak na mag-aalaga ng 100,000 niya. Lahat ngayon, according to the DSWD circulars, LGU, bantayan mo. Paano nauubos ng gagamit? Kasi dapat yan sa kanya. O, Alam mo, training ang dapat ibigay din sa LGU on that matter. alam nyo Baka sa akala ano, nila, wala silang pakialam doon. may No. solusyon ako dyan eh. Oo. Natatandaan ko dati, naging manager ako sa gobyerno eh. Sa isang ahensya ng gobyerno. Yung may lumabas dati yung batas na ano na kailangan within 2 weeks ma-actionan mo yung ano, Ay, ma-actionan mo yung complaint. Ano bang batas yun? Yung tungkol sa Uh, anti-corruption na ano to? ano yun? Oh, but anyway, harta. yung Yeah, yung yung ARTA. yung naging solusyon ko diyan, attorney, yung sekretarya ko, trained siya. Merong kaming usapan na yung lahat ng communication sa akin may aging, no? Yes. May aging. Kapag ka umabot na ng magto 2 weeks na magiging pula na 'yon sa record namin. Yan ay kayang-kayang i-program yan sa computer. Yes, suspension pag hindi masunod yun. Oo nga eh. Pero Oo, ginawa oo, oo. Di ginawa ba? namin Parang yan ng pwede sekretarya naman nilang ko. gawin yun. Araw-araw may listahan siya sa akin na, sir, ito yung mga mag-15 days na by tomorrow. Yes. Ito na yung mga na-actionan mo, ito yung hindi mo pa na-actionan. Kung gagawin yan ng mga OSCA, imbis na pakuya-kuyakoy lang sila dun sa OSCA office kung walang kumukuha ng ID, pwede nilang gawin yan. At kung etong mga concerned government agencies na humahawak ng database ay gagawin nila yan, na pagdating ng araw-araw magiging pula kung sino yung magiging edad 80 at magiging edad 70, 60, 95, 85, hindi mahirap anuhin. Kasi itong may isang nakakatawa. May nagkwento sa akin na dito sa aming komunidad, hindi raw nila namalayan na nakalimutan nila yung ano, yung tungkol dun sa 100 years. Eh, may kamag-anak sila na nag 100 nakalimutan nila. Dahil lumampas daw, hindi daw pwedeng retroactive dahil nakalimutan. Sabi ko, yan ang mga nakakatawa sa mga nag-iimplementa kasi itong mga nasa ground level natin, gumagawa sila ng sarili nilang interpretasyon ng batas, no? So Totoo yan. kulang ang paghahanda sa mga concerned na government employees, concerned na government agencies para harapin at isakatuparan at ipalasap itong mga kapakinabangan na ito para sa mga seniors. Sa pagkakaalam ko pa nga, Sir Floro at saka attorney Tess, ah
marami yung nahihirapan. Ayaw kong sabihin pinahihirapan sila. Nahihirapan sila sa pakikitungo ng ilan sa mga implementers sa mga opisina. May mga pag pumunta ngayon, ganito ang sasabihing requirements. Sa susunod na pagpunta, may iba na namang requirements na ipapaal sa hihingiin. Sa susunod na pagpunta ay may mahahanap na diferensya doon sa isinabmit ng mga ng mga requirements hanggang lumipas na yung kanyang pag-isandaan. Tapos sasabihin, kagaya ng sinasabi ni Sir Floro, sasabihin na, ay, tapos na yung nalampasan ka na. Kasi for instance, sabi ko nga, it is not our fault na mabagal yung proseso ng pagsasabatas. Suppose ako ay ngayon ay 80, sa totoo lang, I'm 79. Wow. Uy, Halimbawa, Nanay birthday Salve natin ha, 80. date mo ako pag 80 ko ha. Galing. Yan. Suppose bukas yung pag-80 ko. Tapos itong batas ay kapipirma lang bukas. Hindi ngayon Kapipirma lang bukas. So mawawala ako sa listahan simply because ako ay 81 na, ay 80 and one day, 80 and one day, yung ganon. Mm-mm. Nagkakaroon ng gaya ng sabi ninyo yung pag-iiba ng rules. Interpretasyon. Yeah, ini-interpret in another way o yung iba naman tinutwist nila yung rules na naiiba na tuloy kaysa doon sa batas. So I think there has to be also yung orientation ng mga implementers. Kasi nandoon yung iba pinahihirapan hanggang may kapitbahay po ako sa Novaliches na hanggang namatay na yung matanda, hindi na ibigay yung benefit. At yung anak, nung nagbumalik sa office para itanong, hindi na ba namin makukuha? Kasi syempre, ginastusan namin yung pagkamatay ng matanda, yung pagpapalibing, etc. Hindi na ba namin makukuha yun? Ang sabi daw kumuha muna kayo ng certificate of indigency sa inyong barangay. Hindi naman pinag-usapan ng indigent doon sa 80. Kailangan ba maging indigent ka para maka-avail ka? That's an entitlement no matter kung ikaw ay mayaman o maralita, di ba? Yes, Tama po 'yun. So far itong ilang minuto lang tayo nagkwentuhan dito para sa ating mga tagapakinig. Pero may napupulot na ako sa inyo doon sa aking ilalagay na libro. Kasi may lalabas po akong libro na handbook eh. Tama, si Ka Floro, tama po kayo. Training and updating. Kasi ayan na bakit ba nagkakamali ng mga pagpasunod? Kasi yung salita na, sabi ni sir, sabi ni ma'am, doon nagkakagulo. Kasi yung sir at saka ma'am ay hindi rin pala updated sa knowledge. Tama yata mukhang ikaw ang naging susi dito Ka Floro. Kailangan talaga yung training and updated training. At isasama sa training na, kayo tinitrain namin kayo para malaman nyo paano i-implement ang mga batas ng mga senior citizens, ng mga 100 years old na, pero sa pagpapakain namin sa inyo sa training na libreng ito ay may obligasyon at mayroon kayong sasagutin. Pag ito ay hindi nyo magawa ng tama, pwede kayong patanggal sa inyong trabaho. Siguro may kasamang warning para nila maintindihan. And that reminds me, naalala ko na yung batas nung nasa gobyerno pa ako, yung anti-red tape law. Yung ARTA. Anti-red tape law. Dapat talaga i-operationalize yan at yung mga OSCA na yan ang isa sa mga dapat sampulan dyan Dapat sila sampulan. Dapat merong madismiss sa trabaho. Dapat Nanay Salve, bakit hindi tayo makipag-audience sa Civil Service Commission? Why not? At sampulan natin ang maraming OSCA na hindi nagtatrabaho ng tama. Hindi lang yun. May naririnig pa ako na pag oras ng ibibigay yung pera, usually cash na ibinibigay yun, di ba?
Mm. So, pag iniabot na, yung nag-aabot ay magsasalita. Di syempre magta-thank you yung pamilya nung Mm. binigyan. Mm. Thank you lang ang sasabihin nung nung nakaupo. Thank you lang. Eh, Alam na natin yon sa tono. hindi naman sila nanalo sa loto eh. Gusto Feeling bang nila, makibalato ha? feeling Ah, nila, hindi mo naman yan pinaghirapan, so i-share mo sa amin yung mga yan ganon. ang yan po ang ating nabubuong kultura. Ah, Yung nakakalimutan nila na sila sinisweldohan kaya nandyan sa kanila, o ano ba yan? O wala bang malampakan? Wala bang papansit man lang dyan? Yung mga parinig na ganoon na hindi nila siguro alam dahil hindi sila trained na yung mga ganyang parinig ng isang government employee ay bawal pwede na yan. silang kasuhan ng corruption. Bawal yan. Kaya Anti-graft and kailangan corrupt practices. Correct. Kaya kailangan tama talaga ka, Floro. Abay, mag-train nga, maghingi na nga tayo ng yung lagi iti-train sila. Pag mayroong empleyadong bago, i-train with the corresponding obligation. Isama siguro yun, ma'am, attorney. Oo, Mm. talaga po. Tama. Attorney, ilagay natin sa isa sa project natin yan, Nanay Salve. Doon sa Yes, ating yes. kami kasi nila Nanay Salve, nag-iisip kami ng National Movement of Senior Citizens Association eh. Wow, Yung galing. isang Kailangan yung na isang po. samahan ng mga senior citizens na walang utang na loob sa mga point persons. Yung mga naboboto tayo dahil sa sarili nating pag-oorganisa, hindi dahil inutusan tayo ni kung sino man Poncio Pilato nag-utos mag-organisa. Bubuo tayo ng samahan na yan at yan ang magiging misyon natin. Mag-sample tayo ng maraming OSCA heads na hindi nagtatrabaho. Idamay na rin natin ng DSWD people na hindi nag-update ng listahan. Magiging problema natin yan, yung paano tayo haharap sa mga mayor, yung mga appointing officers, Hindi, yung mga hindi nag-appoint naman ng hindi mga naman yung posta mayor head. ang inidemanda natin, yan yung in-appoint niya eh. O di pag sa susunod, matatakot na magpa-appoint kasi ang dami nagpapa-appoint sa trabaho, naglalakad na, "Oy, sir, mayor, i-appoint mo ako." Tapos wala naman pala silang alam. Hindi naman pala nila alam trabaho. Alalakas ng loob magpa-appoint, magpapadrino. Hindi man sila nag-aral ng estudyante sila. Puro pagbubulak-bulak lang na natutunan nila habang nag-aaral sa kolehiyo. Yan ang malaking Pero problema natin. Pero alam niyo po, kahapon, nung ako'y magsalita nga sa grupo ng S4S, ay sabi nga nila talagang ako'y parang, ano na, sige, kasuhan na. Kasi po, kasi na parang, ano pa tong ating mga batas? 1992. Ilang taon na yon? Bakit hindi ma-fully implement? Kasi po, anong nangyari, sabi ko, pwede mo nating kasuhan na itong mga maski mayor pa siya. Ang sagot, legally, yes. Yes. Ibig sabihin, maski politiko pa sila, with all due respect po sa mga nakikinig ng mga Mm. government officials, government elected officials, abay hindi po kayo, wala po kayong immunity from suit pagka Mm. galing sa inyong mga trabahong ginagawa. Abay, Ah, kung kayo impeachable, pwede impeach. Kung kayo nasa civil service, kung kayo nasa amang under sa judiciary, sa mga sa DILG, may batas po na pwede kayong ipatanggal. At kung mm. ganito naman po ang aming mga sinasabi. Kasi sabi kahapon, talagang ano ka na, attorney? Sabi ko, kasi sa tagal. Bakit hindi pa rin na-implement ng ma-feel? Yung bang ma-feel natin na ini-implement, yun man lang eh. Hindi ma-feel kasi eh. Naku po, wala pong immunity dyan ha. Pwede po Mm. kayong, maski ng posisyon ninyo, ay merong kasong pwedeng itapat sa inyo. At pag Mm. nakasuhan ng isang politiko, ay mabigat po yun kasi ang pangalan niya masisira. Alam po Mm. nating lahat yun. Kaya dapat mas doble ingat sila sa kanilang mandatos. Ah. Al- Alam mo, attorney, kahapon, doon sa lecture ninyo, gustong-gusto kong sumagot, kaya lang nakakahiya ako makipag-agawan doon sa mga guest natin at saka mga ordinary members natin. Pero gusto kong i-share kasi yung estratehiya ko kung paano malakas ang loob ko makipagbangayan sa mga mas nakakataas sa akin, no? Ang ginagawa ko, katulad mo, nagfa-file ako ng complaint. Nagse-send ako ng memo at pinapareceive ko yan. At sinusundan ko ng sinusundan yan. At so, nag-iipon ako ng dokumento, ng papel,
na ito ay talagang pinagbigay alam ko sa inyo, maski boss kayo. At binigyan ko kayo ng memorandum na sinasabi ko, ito ang mangyari sa atin, ito ang mangyari, para hindi ako maiipit. Ang motibasyon ko noon, nung nagtatrabaho ko sa gobyerno, pag tingin ko alanganin yung diskarte ng mga superiors ko, nagme-memo ako na proteksyonan ako. Na Yes. sinasabi ko, ito yung trabaho ko, ito yung inuutos niyo sa akin, ito yung ginawa ko, ito yung pinapagawa niyo na hindi ko magawa. So, ito ho kasi kung bakit ko hindi ginawa. Ganon, ganon ang ginagawa ko. Eh, Galing. yan ang kailangan matutunan ng maraming gustong nagli-leader-leader na Senior Citizens Association. Matuto tayong maggawa ng ang tawag diyan building a case, no? Case build up 'yan na meron kang documentation. Nag-iipon ka ng ebidensya, wala ka pang kaso kasi maaring sa future ay meron kang kaso. Ayun. Tama. Ganda Oo. yun, ganda yun. Kaya may Oo. nagsabi nga na dapat ba tayong magawa ng paralegal group? Sabi ko, aba, maganda yan kasi tutok sila dyan. Mm. Ako hindi na nagpa-practice ngayon sa court. Ako nag-a-advise, nagagawa ng libro. Mm. Pero sinasabi ko talaga, tama yan. Ang ganda-ganda lahat kung ginagawa ay tulad ni Ka Floro na dino-document niya. Kasi Mm. pag nagreklamo tayo na salita lang, ay ating tatanggapin, salita lang din. Kaya Mm. kailangan talaga, tulad nung kahapon may kinuwento akong kaso na di inabot ng Supreme Court na yung Mm. hindi Yes. nagbigay ng Discount. 20% discount Yung discount. sa soft drink. Soft drink lang po yun. Ang Mm. ginawa nung hindi nakakuha ng discount, pitong buwan, nagtiyaga siya ng mga 5 buwan. 7 ulit niyang bumili. 7 ulit niyang inipon yung mga resibo niya. At sumulot siya sa head ng cooperative, yung restaurant na yon. Bakit hindi mo ako binibigyan ng discount? Ako'y senior citizen. Ito yung karapatan ko. Hindi siya sinagot. Nung pumunta siya ng OSCA, hindi siya pinuntahan. Kasi nagtatawag po dapat yan Yung mga ganong bagay, alam niyo po yung kinasuhan niya. Dahil puno siya ng ebidensya. Kasi yung lang resibo, yung sulat niya, na bakit hindi mo ako binibigyan ng discount, yung hindi pagsagot sa kanya, ay enough evidence, more than enough evidence. Dalawang taon hanggang 3 taon pagkabilanggo po ang naging decision doon. MTC muna, Municipal Trial Court. Tapos napunta sa RT6 na nag-aapila po yan. Pero ando nakaabang na yung arresting officer para siya ay ikulong. Nagbaban po yan para wag mo na makulong. Aakyat siya. Umakyat siya ng RTC. Okay. Umakyat siya ng CA. Ganun pa rin. 2 to 3 years. Sabi nga nung nagdemanda, tama ako. Enough talaga ang ebidensya ko. Talagang pinaniwalaan siya ng korte kasi ang ebidensya niya. Nagbago lang po yan sa Supreme Court dahil yung palang establishment ay cooperative. At ang cooperative nga naman pala ay hindi nagbabayad ng tax. So kung yung kanyang ibibigay sa pagsunod sa senior citizen ay hindi dapat mapatawan siya. So sabi nga ng Supreme Court, doon lang sa konting doubt na itong ating cooperative pala ay hindi naman pala dapat pero wala naman sa batas nila. So what if nasa batas nila? Yung konting doubt na yon, na-absuelto si head ng cooperative na hindi nagbigay ng discount. Pero yung takbo ng kwento, kapuri-puri nagkaso. Talagang dinocument niya. 7 beses siyang bumili nag-ipon ng resibo na walang bawas. Mm. At yung sulat niya. Kung ating pong gagawin yon, abay, naku, walang kawala po. Marami na makukulong. At alam niyo ba, ng isang establishment na hindi nagbibigay ng discount sa senior citizen, ay hindi lang po yung meron silang pagkakulong kasi criminal case yan. Yung establishment nila ay pwede ipa-close. At kung foreigner yan, pag nakulong, diretsong deportation yan. Di ba Mm. nakakatakot yung mga penalties? Mm. Itong centenarian law. Walang nakalagay na penalty doon sa centenarian law. Sabi ko nga, uy, Mm. wala pala itong penalties. Pero pag Mm. nag-violate dyan, papatok pa rin sa criminal act ang violation yan. At Mm. dahil puro taga-gobyerno, karamihan taga-gobyerno ang nandyan, habang nakaabang na ombudsman dyan, ang ombudsman po pag tinignan ng inyong pag napunta ron yung ating record,
mga government official. Ang tindi po kaya niyan. Hindi Pag ka may pending case sa makakapag-retire. isang tao, hindi ka makaka-retire. Yung mga benepisyo mo, pati Withheld. promotion mo, pati promotion naka-hold. Ang Withheld. tindi po. Hindi lang siguro, naku talaga, balik ako sa yung sinabi ka, Floro. Kailangan talaga i-train sila at i-update ang kanilang training. Hindi lang nila alam ang bigat ng kanilang katungkulan. Yan. Kasi nga po, ito mga point person na to, kung sino-sino lang ang pinopoint, Ay, nako. kung sino-sino lang. Kung minsan kamag-anak incorporated pa, Ay, nako. hindi man nag-aral ng matinunong estudyante siya, wala man siyang alam. May MBA lang ang kanyang civil service Nako. eligibility. Hindi Anyway, nawawala. bago tayo umalagwa, meron tayong 5 komentaryo sa ating chat box ha. Babasahin ko para sagutin natin na attorney at saka Nanay Salve. So, okay. Ayan. Si Jokas Balasbas. Magandang hapon po from Tanawan, Leyte. Wow, taga Leyte. Ay, Tanawan, ano to? Eastern Waray pa to, no? Leyte. Eastern Leyte. Waray pa ito, no? Waray. um, Oo. Sana oo. po maisulong at ma-approve ang panukala na gawing staggered na 100 para 100 years old dahil ang mga matatanda pagdating ng 70, marami nang kailangang health support. Start sana ng 70 years old, 25, 80 years old, 25, 90 years old, 25, at 125. Yung panakulang batas po ay nagsimula, yung pinirmahan ngayon ni Presidente Marcos ay 80, 85, 90, 95, 100. At ang pinapangako po nila ay 10,000. Tama po, Nanay Salve? 10,000 lang po. Mukhang iyon lang ang kagustuhan kasi ng ng mga senador na mas marami pa rin ang makuha at age 100 because sabi nila after all ito naman ay basically itong batas na ito ay centenarian, so kailangan mas madami ang matanggap ng mga centenarians. Mali naman sila dun, Nanay Salve. Pag ako tumakbo ng Senado, magiging senador ako, gagawin ko octogenarian law, hindi centenarian law. Para 80 pa lang, 100,000 na. Oh. Hindi, joke lang yun. Ay, alam mo, Nanay Salve, yung mga salitang yan, para sa akin, mga palusot lang yan eh. Hindi naman nila Yes. ina-analisa yung sitwasyon. Ikaw ba Ang, 100 years old ka? Alam mo ba ang kulay ng pera? ang tingin ko lang gusto lang nilang magtipid kasi mas konti yung bibigyan nila ng mas malaking halaga, Kaya nga di ba? ang tawag diyan ng mga kaibigan ko sa kanya, papogi lang 'yan. Kasi una, ilan ang makikinabang na senior citizen sa Mga 100,000? mga 20 lang, 30. Pangalawa, yung mga 100 years old, saan nila gagamitin yung pera? Paano nila ma-enjoy yung 100,000? Sino makikinabang doon? Palagay mo, Nanay Salve, pagdating mo ng 100 years old, kilala mo pa itsura ng 100,000. Hindi, may nakita na ako niyan kasi every October, 'di ba merong celebration ng Elderly Filipino Week. At itinataon naman din ng DSWD na sa okasyon na 'yon ay nire-release nila yung 100,000 para doon sa mga centenarians. Mm. Nakakita na ako niyan. Binigyan ng isang balumbon ng 100 pesos. Mm. 100, no, yung bali 1,000 1,000. pesos. Yes, 1,000 pesos na umaabot ng 100,000. Tumingin, blanco yung tingin ng matanda, tumingin doon sa nagbibigay. Ano to? Ano to? Kaya Akala niya, tama si yes. Mr. Basibas, sabi niya, pag-aawayan lang yan ng mga kamag-anak. Pag Totoo, 100 meron years old ditong daw. ayan start sana ng 70 years old, Mm. 25K, 80 years old, 25K, 90 years old, 25, at Mm. 125. Mm. Kasi po, pag 100 years old na ang pagbibigyan nga 100,000,
di na rin di na rin magagamit ng matanda kasi mahina na pili na ang kinakain at nagiging dahilan pa ito para mag-away-away mga anak. Mm. Baka mapabilis pa yung buhay ng matanda Mm. para makuha nila agad yung pera. Yan. O ito, si kaibigan natin si Marichu Aguinaldo Arabejo. The Yes. centenarian law cannot address its purpose even at 80 years old because it is already too late considering that the life expectancy of Filipinos based in 2020 data is 67 for males, 73 years for females. These factors must be considered in the studies and it should serve as a basis for lowering the age in the amendment of the centenarian law. Kaya nga po, at kaibigang Marichu, ang sabi ko dapat hindi centenarian law, octogenarian law o septuagenarian law ang ilabas nila. Nanay Salve, mag-congressman ka na kasi para ayusin natin 'yan. Ikaw itong magsisenador. Si Attorney But, Laura na lang, Attorney Laura. Anong reaction nyo dyan sa mga edad-edad na yan? Feeling nyo? Ang nangyayari kasi, ano lang ako, alam niyo lagi ako, dikit ako kung ano nasa batas. Yung pong first Sunday of October of every year ay national respect for centenarian. So, yung pong ating centenarian law, centenarian day, ay respeto, pag-appreciate na sa tingin naman ng maraming kamag-anak ay pera. Parang gano'n lang yun eh. Parang yan pa, binibigyan sa matanda bilang respeto, bilang appreciation na inabot niya yan. Tapos equivalent na malaki equals pera. Naiiba talaga yung paningin meron din sila kasing consideration yata. Hindi, nabasa ko lang din ito. Na dumadami kasi ngayon ang trending sa Europe yan nag-umpisa sa West. Ang trending kasi dumadami talaga yung senior. Aging population. Oo, yung aging population, nagiging problema nila yung dumadami tayo, kumukonti yung mga kabataan. At in fact, sa Spain ko narinig yun na wala na mga nag-farm. Kabataan gusto sa nasa city na mawala na yung mga tao sa siguro sinama nila yan sa kanilang pananaw. Kaya sabi ko nga nung kahapon, sabi ko, balik tayo sa basic na ano bang purpose ng mga law? Ano bang purpose nito? Yung talagang senior citizen law na yan ay para ipakilanlin ang ating mga contribution. Ang centenarian, ano ba talagang purpose niyan? To respect and recognize, appreciate na umabot siya ng 100 years old. Yung mga tulong na yan, pero in a manner of speaking, para nakakatulong din. Kasi yung mga kamag-anak na nag-aasam ng equivalent niyan, ay parang naalagaan naman niya. Ay, kailangan makaabot ko kayo ng 100. Nako. O, di ba? Attorney, I beg to disagree. Noong walang batas na ganyan, maski may batas na ganyan, hindi naman po lahat ng mga anak ay nag-aalaga ng kanilang nakatatandang magulang. Ito ngayon ang nakakatuwa. Pagdating ng 98 years old, biglang babawiin ng panganay yung tatay niya kasi siya na mag-aalaga. Ako naman. Samantalang, Ako naman mag-alaga. Samantalang yung anak niyang bunso, kapatid niyang bunso na nag-alaga ng pagkatagal-tagal, hindi na makikinabang. Magagawan niyang matanda na ko. O di ba? Grabe talagang epekto At lalo na po yung may usap-usap. I do not know kung kasali ito diyan sa pinirmahan ni presidente ngayon. Kasi may dating usapan na pag edad 100, may ibibigay pang isang bultong 100,000. And then pag edad 101, ay may ibibigay pang 1,000,000. Sabi ko nga doon sa ibang mga matandang nagtatanong sa akin, asa pa kayo? Kung yung 500 ay pinag-aawayan, yung pa kayang 1,000,000? Diba? Yan ang kabaliktaran, ano? Pagka malapit na mag-100 yung matanda, nag-uunahan na kung sino mag-aalaga. Mahal na nila yung matanda. Pero pag yung matanda, yung matanda nasa ospital at malapit ng matigok, nagtuturuan na kung sino magbabantay sa ospital at maglalabas. Ay, nako.
at ang ating mga martir na kapwa natin Mm. senior ay binibigyan pa ng katwiran yun. Kasi naman ang mga anak namin ay may kanya-kanya ng problema. Nagiging pabigat ako. O di ba? Mm. Yeah. Pinapaangat ng mga ating nag-feel pa tayo ng mababa tayo. Ay, wag naman din. Yes. Oo. Tayo po yun ang Kaya, pinapangarangalan. Kaya kaya yung taas kahapon, po tayo. isa sa pinag-usapan natin kahapon, tayong mga matatanda kasama ng aging well ay yung paghahanda natin sa sarili nating kaperahan para umabot sa ating kamatayan at hindi tayo umaasa sa ating mga anak o kamag-anakan, no? Pero balik lang tayo dun sa kwan. Sa etong centenarian law na gagawin na ng 80-85. Yung bang 10,000, anong tingin nyo dun? I feel 10,000? bad. I feel bad. Is that something to be really something to look forward to when I get to 80, 10,000? If you ask me, I feel bad kasi kaya kami nagpo-propose ng 50,000 at the age of 80 Mm. para yung halaga na yan ay magkakaroon ng totoong silbi Mm. doon sa pinagbigyan mo. Kung may sakit siya at kinailangan niya magpa-opera, hindi na siya mangungutang. Mm. Yung gamot, pwede pa niyang mabili kahit yung generic na lang. And Mm. then pwede pa niyang mabayaran ng doktor. Mm. Samantalang pag binigyan ng 10, para saan? Ano na lang ang kayang bilhin ng, I mean, hindi ako nag-aano. Pero ngayong panahon ngayon, ano ang halaga ng 10,000? Ano lang yan, Nanay Salve? Kung meron kang 5 anak, kakain kayo sa labas, No, yung isang respetableng restaurant, isang isang ano yan, isang eat out lang yan sa isang gabi restaurant. lang yan. So, Tama. yun, Di ba yun yung sinasabi yung ko na. nag-uusap Para tayo, bang Nanay token Salve, lang? ang tataas ng panukala natin kung magkano dapat ilalagay nila. Yes. Mm. Eh, I think wala kasi tayo doon sa ah, doon sa hearing na yon. Public hearing. Ah, dapat nandoon tayo at the time na inaaprubahan yon para nakakapagbigay din tayo ng ng Opinion. dahilan bakit Mm. bakit ganon ang ipinopropose natin. Kasi ang Kasi, syempre kagaya ng sinasabi ko last May of last year, I was present doon sa iyan yung ipresenta kong mga mm, yung position ng grupo. natin sa But NAPSI, oh. but wala doon yung mga proponents na mga senador. Ilan lang nandoon? 3 lang sila. Alam Mm. ko si Senator Amy, nandoon Mm. si ano yata, si Robin Padilla, Robin. Mm. and there was one more. So Mm. wala doon yung iba. Mm. Ang alam ko inadapt nila yung sa kanilang yung binasa kong proposal, inadapt nila sa kanilang substitute bill. Pero Mhm. even yung substitute bill, I think nung yun ay i-presenta doon sa kalipunan ng mga champions, no? Sabay cameral po. Mm. Even before the bicameral, yung kasi Committee hearing. Yes, maraming yes. mga senador na nag ano din ng bills magkakaiba. So syempre Consolidation. Consolidation po, consolidation. Consolidated law, consolidation. So Yes. probably hindi nila na ay mas malaki yung gagastusin kasi ng 50 pag 80, marami kasi nag-80 pa eh. Di Mm. ba? Kumpara sa umaabot ng 100, ilan lang yung umaabot ng 100. 100 nga bibigay pero konti na lang. So, pero even that, marami pang ang utang ang gobyerno na hindi pa nabayaran. Iilan na lang yun, hindi pa nabayaran. So, baka yung mga senador na nagpo-propose din ay kailangan maano ako kasi pinopose nila ay 10,000 lang. Mas kakayanin ng gobyerno, 10,000 lang yung 80 anyos, 10,000 din yung 90. Di konti lang gagastusin ng gobyerno. So, Eh, mas yun ang binigyan nila ng Nanay Salve, napakamanhid naman ng mga politikang 'yan.
Magkano ba ginagamit nila pag sila'y lumalabas mag-dinner ng isang gabi? Ask me no questions that I may Oh, not tell you lies. pag Tanong po, nag-shopping sila sa Hong Kong, magkano yung ticket nila papunta at pabalik? ayan, Correct. patanong po. Yes. Yung pang ating mga mahal na senador, congressman na umupo bilang OSOR, ilan ang senior doon? Yung senior na hindi ho, naging 60 lang ha, yung medyo tumaas-taas naman ng konting edad. Hindi, definitely si Wala na, Amy 60 na wala yun sa kasi kanila ang mas senior, ma'am. matanda si Amy sa akin eh. Kaya so alam ko 60 na siya. Si Madam Senator Amy lang ang senior. O, di ba? Yung isa na yung mga OSOR, yung nararamdaman ng isang tulad natin. At saka, Medyo baka naligtaan may, yun. meron pa akong isang bagay. Interesado akong makita yung batas eh. Meron pa akong isang bagay na gustong tingnan dyan. Yung probisyon dun sa batas na nagtatalaga kung saan kukunin yung pera at magkano yung ilalaan taon-taon. Kasi yan yung isang pagkakamali nila dun sa mga nakaraang batas eh. Nagtalaga sila 500. ng 500 pero hindi man sinabi kung saan kukunin, magkano ang i-allocate. Dahil ito lumalabas talaga yung kapalpakan ng datos natin eh. Hindi kasi nila mahulaan kung magkano ang itatalagang pera dahil hindi nila alam ang bilang. Sa, sa totoo lang po, tinanong ako ni Oh. Senator Amy, Nanay Salve, saan natin kukunin ang perang ito? Sabi ko po, taon-taon ma'am, kapag budget season, pinag-uusapan ninyo, nababanggit ninyo yung average of 40% ng annual budget ng lahat ng mga government agencies ay isinusoli sa Surplus. DBM. Pero sabi ko, afterwards, wala nang nababanggit saan napupunta yung 40% na yan na isinoli. So sabi ko, ang pinag-iinteresan lang namin, never mind the 40%, di na namin pinag-iinteresan. Yung 20% na lang po, ma'am, sabi ko. Di ba sabi ko, that was last year. Sabi ko, this year, ang alam ko, ang GAA is 5.3 trillion. That was 5.3, ano. So sabi ko, 20% of that is 1 point something something, sabi ko, trillion. Sobra-sobra pa yan, sabi ko. Kahit pagsama-samahin mo lahat ng mga benefits na hinihingi ng seniors, pati yung universal social pension, isama mo pa dyan, sobra pa yan. Oh. Kasi naman Nanay Yung Salve, problema pa rin nila yung tanong na yan. ganito kasi Saan? Nanay Salve yan. Yung pera na yan, pagka na-release na yan ng DBM, mapapapunta sa bangko. Yung pagpili mo ng bangko kung saan mailalagak yan, abay malaking usapin yan. Kung iiwan mo yung pera yan dun sa bangko na yun ng 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, Di kumita. kung committed, Nag-interest. Sinong kukuha ng interest? kung committed ang utak ng mga nag-iisip. Pero, Meron akong naalala dyan ka, Floro. Kasi, alam niyo ba, yan, napag-uusapan yung interes sa bangko. Meron kasi nagsabi na, oh, bakit? Hindi ba senior na nga kami? Baka pati yung interes sa pera namin sa bangko, ibawasan niyo pa. Sabi ng central bank, wala naman po kaming alam kung saan ang source nito, anong sitwasyon niya. Basta pera po sa bangko ay may interest. O di ba, yung interest natin, maliit na, may tax Kinuha po pa. yun. May tax pa yun. alam mo, attorney, kung ang pera mo ay 100,000 lang, maliit lang ang interest noon. Eh kung, Napakaliit. kung 1 milyon o 20 milyon, magkano ang interest Ang doon? laking nakuha nila. On the other hand, yung pera nating yon ay napapahiram nila sa napakalaki namang interest na Ng nakukuha mga nila sa negosyo. umutang. Ayun na nga. Diba? Anong mundo talaga ito? Ang ano nga ngayon pag nag-savings ka nga, 0.25% lang yata ang interest. 0 point. Yes, 0 point. Sabi ko nga, wow. 0.25 ang interest ng savings. 0.02, 0.04. Oo. Pero Tapos di po ba? pag mangungutang ka, nasa Ay, nako. 1%, 2%. Ay, nako. O 6, 5. oh, Pero di po ba, attorney, sa mga 30 years ago, ang time deposit ay nasa mga 10% ang pinakamaliit.
Ah, pataas. Ngayon Wala wala nang na ako ganyan. nakikitang 10%, ay Wala nang nakikita ko ganyan ngayon, sa Nanay deposit Salve. ay opo. Sa, 3%. sa experience ko po, kasi nag-ipon naman talaga ako ng pang-travel sana, dollar, o di ba, rich, feeling rich ako. Time deposit yan. Sabi ko, roll over lang ng roll over. Aba, ang interest pa yung pagkaliit-liit na. Sabi ko, sana Ayan. po to. Isa na naman yan sa pinag-usapan natin kahapon, ha? Magse-seminar tayo sa financial literacy ng mga seniors. Yan, Yan. yes, yes. Favorite topic ko po yan kasi alam nyo, ako'y, ang unang-unang ambisyon ko nung umalis ako sa gobyerno, sabi ko, aalis ako sa gobyerno para pag edad ko ng 50, may sapat akong ipon para hindi na ako magtatrabaho tapos yung ipon ko ay kumikita na lang sa bangko. Okay. Nung O, umabot di ako ba? ng 50, yung ipon ko ay hindi pa sapat para maibabayad yung isang buwan kong pagkain. So, so sabi ko ay kailangan pag-isipan natin ito. So ayan. Kaya ngayon ay mag-plug in ako dahil alam mo yung seminar namin kahapon sinuportahan ng Pag-ibig Fund eh. Pag kayo po Good. ay nag-invest sa Pag-ibig doon sa kanilang MP2, OP2. yung kanilang MP2 na vehicle, ang interest po niyan on the average ay between 7 to 8%. They Yes. are the highest in the market right now. May Kaya payo ko sa agam-agam, inyo mga Tax kasenyor, free. may agam-agam ako dyan, Sir Floro. mga kasenyor, kung imbis na iwan nyo yung pera nyo dyan sa mga private, mga bangko na yan, na pag-aari ng mga dragon na yan, na sila lang ang yumayaman sa Pilipinas, lahat na ng high-rise building kanila, lahat na ng mga sakahan na dating sinasakay, binibili nila, tinatayuan ng mga kung ano-anong mga establishmento, dalhin nyo na lang sa May agam-agam tataas ako pang dyan. interest. Yan. May agam-agam ako dyan. Mm. Kasi pag sinabi mong PhilHealth, naalala ko Ay, hindi PhilHealth. si Senator Pag-ibig. Risa. Pag-ibig po. Ilang Pag-ibig po. billion ba ang hinahanap natin kay Senator Risa? Mm. Pero ito pag-ibig po, they are Sa, the sa, best. sa Sa pag-ibig, PhilHealth meron yun. din akong experience. Kasi nung ako'y magretiro, hindi po ako mayaman. Ako po'y ordinaryong tao. Pero nung matanggap ko yung pera ko, ay feeling mayaman ako. Wow. So agad-agad, 1 milyon inilagay ko sa MP2. Mm. Muntik ako nilang ma-interview. Sabi niya, Day, sabi ko, wag, baka kidnapin ako. Pero nung dumating na yung kailangan ko na siya at 5 taon naman, nung kunin ko, sabi nung clerk doon, Ma'am, ang laki pero bakit kayo malungkot? Sabi ko, kasi hindi ito yung expectation kong tubo. So tinanong Mm. ko siya, tinignan ko yung papel, sabi sa akin, ay ma'am, ang posting po kasi hindi pa po napopost yung iba. Sabi Mm. ko, oh my goodness, mabuti matanong ako. Paano ko ako'y mahirap na walang pinag-aralan, na gusto lang sumali talaga dyan, na kinukuha yung pera niya na walang basa-basa, pero makaagad at umalis na. Meron pa palang hindi na post. Aba, paano yun? Tubo ko yun, kaya pala tingin ko kulang talaga to. At that time, bago lang akong retirado na NLRC commissioner, para may cloud pa yung pangalan ko. Ah. Babaan yung mga opisyalis. Oy, ma'am, welcome test. Okay. Mga Alam kaibigan nyo, ko naman. Sabi nila, opo, wag po kayo mag-alala kasi yung additional interest na hindi niyo pa nakukuha, ay ite-text po sa inyo. Ay, kung nawala na po yung cellphone ko, hindi po, meron pong sulat darating sa inyo. Ay, kung lumipat na ako ng tirahan, saan na oh, punta yun? sige. Alam mo kung saan-saan na natin nadala yung pag-uusapan, no? Oo. Balikan ko lang yung komentaryo sa chat, no? Ito, komentaryo Yan. ni Marichu ulit. Sabi niya, yun daw pong civil service law ay hindi applicable dahil yung pagpipili ng OSCA head ay pinagpipila ng 3 rekomendasyon ng mga senior citizens organization sa isang assembly ng mga senior citizens. So appointed daw po ng mayor, no? At hindi raw applicable yun dahil sa mandatory law on retirement. Yan. Sa Good point. retirement, Mm. Si Josephine Regalado naman, ito kasama namin sa S4S ito. Dapat 65 years old ang simula. Tapos 70, 75, 80, unti-unti ibibigay. Yan. Ang pakinggan natin to si Onteng Malinaw. Maganda Ayan. kanya. Nanay Salve, ikaw. Ang sabi ni Onteng,
akala ko napagkasunduan na noon, 80 ay may 25 ka. Mm. At ang 90, 25 din. Mm. Tapos ang 100, saka ang tanggapin ay yung natirang 50K. Mm. Ngunit naging magulo pa kasi ang gusto, pag 100 years old, 100K pa rin ang tanggapin. Ang tagal naman ako, nag-82 na, pinag-usapan pa rin. Mm. At kung Tama habang ka. tumatanda, pinag-uusapan. So, Oo, anyway, dapat. magandang balita na pinirmahan na ni Presidente. Oo, pero ang pinirmahan po ha, balita ko sa inyo, ang pinirmahan po 10,000. 10,000 pag 80, 85, 10,000 ulit, 90, 10,000 ulit, 95, 10,000, and then pag 100, 100K. May kasunod na tanong yan. Mm. Kailan yan i-implement? Baka Yeah. matulad yan doon sa nag-lapse into law na 500 na Mm. in-implement 1 year after o magto 2 years after. Mahigit. Mahigit. Magto 2 years. Sinadya nila yun kasi alam mo, totoo, wala silang budget para doon. Sinadya nilang i-delay yun kasi wala namang alokasyon doon sa General Appropriations Act. Kaya tayong mga seniors, dapat mag-aral tayo. Paano ba yung budgeting process ng Kongreso? Paano ba yung budget process na yan? Isa yan sa mga topic na pinag-aralan namin nila Nanay Salve dito sa AIDS Equality Project ng COSE. Nagkaroon kami ng seminar, attorney. How is the budget process going through sa barangay level, sa munisipyo, sa kapitolyo, hanggang sa Kongreso. Dapat tayo mga Senior Citizens Association, alam natin yan para yung timing sa pagpapanukala ng mga proyekto at programa na gusto natin papunduhan sa barangay o sa munisipyo o sa national government, sinasabay natin at napupunduhan. Kasi eto mga mambabatas no, ang hilig magpalabas ng batas, wala naman kayong perang sinasama doon sa batas Sir ninyo. Floro, may natagpuan akong Papogi lang kayo, no? bagong bangan. Papogi lang kayo pag ganyan. May natagpuan akong bagong bangan na puno ng pera. Oh, sige Nanay Salve. Yung 750 billion unprogrammed funds na nasa Kongreso. Unprogrammed yan. Wala silang siguradong paglalagyan. So, pwede nang Meron. i-implement agad yung Meron yung Nanay Salve. Hindi, batas. hindi mo ba nahalata tuwing katapusan ng Nobyembre, laging magsasabi yung Senate President at saka yung House sasabihin niya, bibigyan namin ng bonus ang congressional staff ng tiga ganito. Ang Senate Tagal na staff nito. ng tiga ganito. Araw-araw. Linggo-linggo sila halos nagbo-bonus. Ibig ko sabihin, I think very timely ang pagpirma ni President Marcos doon sa batas na ito. At least yung utang na ilang pirasong tao na hindi nabigyan ng 100,000, mababayaran na yung pamilya. And then, mai-implementa na ito agad-agad, masusubukan na. Kasi 750 billion pesos is such a large amount. Ako, Di ba, ma'am? yung utang na yan, Attorney. Nanay Salve, hindi ako naniniwala nagbabayad ng utang ang gobyerno. Alam mo, ako Nanay Salve, yung lolo ko may malaking lupa dyan sa Pasay, sa dinaanan ng EDSA. Nung ginawa ang EDSA, ang lolo ko, may mamanahin sana kaming malaking pera dun sa apartment niya. Dinaanan ng EDSA, namatay ang lolo ko, namatay ang chewing ko, namatay ang magulang ko. Wala naman kami natanggap na pera. Utang ng gobyerno yan sa amin. Ayun ako naniniwala na magbabayad ng gobyerno. This time, kasi kita ng mga tao, I mean, the people at the time, yung panahon ng Highway 54, nang ginagawa yung Highway 54, yung EDSA na yan, ang mga tao, hindi nila malaman saan ba kinukuha ng gobyerno yung pera. Di ba? Pero ngayon, nakatutok ang mata natin. Like, 750 billion pesos. Nasaan yan? Naubos na ba yan sa PI? Hindi pa naman siguro. At Okay. least may 500 pa siguro natitira. Sige. Okay. Siguro umabot na tayo sa alas 4. Ito lang po ang maliwanag na napirmahan sa batas. Yung centenarian law ay inamyendahan at nagkaroon ng panukala na ngayon ay batas na raw na magkakaroon ng 10,000 kapag ikaw ay umabot sa 80,
10,000 ulit pag umabot sa 85, 10,000 ulit pag 90, 10,000 ulit pag isang daang libo na pag pagka 100, pag 95 ay 10 pa rin. Pero ang isang malaking katanungan diyan ay may budget ba ang gobyerno? Pangalawa, ang isa pang malaking katanungan natin diyan katulad na sinabi ni Attorney Tess kanina, yung bang listahan na yon ay na-update at alam kung sino yung mabibigyan. At ang susunod na katanungan diyan, sila ba ay may training na paghahanda para i-implementa ng maisang batas na yan? Ayan, At Nanay may Salve, anong problema tingin mo? ako Ha? dahil kahapon yung nasa lubong ko, ma'am, balita ko pa pipirmahan na bukas yung batas, pwedeng utangin ko sa inyo. So, tapos kanina may nasa lubong ako, ma'am, yung aking 10,000, ha? Wala sa bulsa ko yun. Sa akin hinihingi. Hindi naman ako ang humawak. Problema ko yun. So, ayan ha. Meron na naman tayong dagdag na numerong isasaulo ha. Sasaulo na naman natin dito dun sa pagkarami-raming batas na inilabas. No? Ang Centenarian Law, RA 11982. Yan. Attorney, naalala ko yung lecture mo kahapon, 12 yata yung listahan ng batas tungkol sa senior citizen. Ito, pang 12 na itong tatandaan natin. Kaya Nanay Salve, pag naging kongresista ka, ang una mong panukala ay Omnibus Law on Senior Citizens. Teka, wala akong 3 bilyon para mag-put up ng ng party list. Ikaw ang may Magpiso-piso na tayo bilyon. bukas. Ha? Magpiso-piso na tayo bukas. Meron pa tayo ilang taon na mag-ipon. Di ba, Attorney? Ang dami na natin batas tungkol sa senior citizen. Ang hirap ng tandaan. Baka kailangan omnibus law na ito. Ano po yan? Ang nakarami po yan, mga amendatory law. Isa lang po talaga ang nandoon, 7432. Puro amendatory na po yung 7432. sumunod. Oo. Ayan. So, ayan ha. At paalala lang, gaya ng sinabi ni Attorney Tess kanina, yung 2016 law ay RA 10868. At itong bagong batas ngayon ay RA 11982. Yan. So, ito ay meron pala siyang kasamang Ayun, nabasa ko, meron pa siyang kasamang Elderly Data Management System. Yung kanilang pinagtatalunan natin, meron pala silang pag-iisip na ganun. Elderly Data Management System. Ano yan? Yung DICT kasi talagang mandated na sila sa mga data system na computerized. Aha. Ayan. So, sana. Meron nga silang data system, wala naman silang aging, early warning device para sa aging ng kanilang sistema. No? Kailangan Tama, bukas kasi mabuti na sabi mo yan, ang GAA ginagawa yan taon-taon. Para masama ka doon sa GAA for next year, kailangan maaga pa the previous year, kasama ka na. Ganun po lagi yan. Dapat kaya nga budget allocation Yes. ilang daang libo bang Pilipino ang magiging 80 years old, magiging 90 years old para Diba? may budget na Lang tama. yan. Siguro ang ngayon nare-realize ko kung bakit hindi naglalagay ng budget ang mga kongresista sa mga panukalang batas nila kasi wala silang datos. Hindi nila alam kung magkano. Gusto lang nila pogi sila sa taong bayan. Ibig mo sabihin, puro lang unprogrammed funds. Yung kanilang mga hawak. Ayan, si Atty. Tedeca, pareho kami nagtrabaho sa gobyerno. Nako, pagka ikaw pakinggan mo yung mga ibang kasama mo sa opisina na gumagawa ng bawat department ng budget, matatawa ka kung paano nila hinuhulaan kung ilang percent increase taon-taon, no? Di ba, Atty.? Ganyan yan, no? 5%, 10%. Buti na lang, mga kaso lang hinawakan ko. Dati nung naging manager ako, galit na galit sa akin mga tauhan ko, binibilang ko ang ballpen, lapis at saka papel. Oh yes, mga bond papers. Oo. Binibilang ko, ilan bang ballpen ang ginagamit mo sa isang buwan? Pati yung may mga budget clip. natin ng tama, di ba?
Itong mga iba, nako, maniwala ka sa akin, hinuhulaan lang yan. Ayan. So, meron na tayong bagong batas. Eh, maski pa paano, ipagbunyi pa rin natin kasi victory pa rin natin itong 10,000 na ito. Bagamat ang inaasam natin, Nanay Salve, nung tayo kumikilos ay mahigit dyan, ano? At pagdasal natin na totoong may allocation at ipagdasal natin na kung tayo ay abot dyan sa listahan na yan, ay kasama tayo sa listahan, no? At kung may mga kaibigan kamag-anak tayo, isama na natin sila sa listahan para kasama sila sa budget. At baka mamaya sasabihin sa inyo ng OSCA, ay, lapse na kayo. So, One day, okay. nag-lapse. So we have reached actually 4:06 na, no? So pwede ho bang huning pamananalita, Attorney Tess, at kung may mga mungkahi pa kayo at payo sa mga taong gobyerno at sa mga kaseniors natin kung anong nararapat at paano tayo makikinabang sa mga sistemang ito. Yan po. Salamat po sa pag-imbita niyo sa akin dito kasi nakita ko, naramdaman ko ngayon na maraming makikinabang talaga kung makinig lang kayo sa programang ito dahil talagang gutom ang mga tao sa tamang informasyon, sa tamang kaalaman sa mga batas. Masasabi ko po na ako pa nga nakinabang sa pag-imbita ninyo. Kaya kayo pong nakikinig ay malaki pong pakinabang talagang marinig ang mga programang sinasabi dito. Salamat po sa inyo. Yan. Nanay Salve. Ah, hindi ko na ulitin yung sinabi ni attorney kasi totoo naman na marami talagang kahit ako marami rin akong natutunan from the discussion. I hope na yung ating mga kasamahan ay hindi magsasawa sa kanilang mga pag-aantabay every Monday kasi iba't iba ang mga topics at iba't ibang mga impormasyon ang ating nadadagdag sa ating kaalaman. So, para doon sa mga laging nandito, sumusubaybay, maraming salamat. At thank you very much, lalong-lalo na doon sa iba na kada Lunes nandiyan. Pero nakita ko ngayon si Julie. Hi, Julie. Kilala ko siya. Dati siyang treasurer ng aking organization sa Bagong Silang. Si Hilda Inalisan, from San Mateo Rizal, si Ma'am Fe Sumandalga, dati po siya sa SSDD ng Quezon City. Then si Hilda Inalisan from San Mateo din. Saka si Zenaida Sangbuyo, si Lily Vargas, si Richard na lagi nakapaa. Hi Richard, si Mesalina Lagrimas from Lavisares, Northern Samar. So medyo naka-spread out si Jocas Basibas and si CM Choi Arabejo. Nga pala gusto ko lang i-anunsyo na si Kapuroy is also a member of the newly reconstituted council ng National Anti-Poverty Commission, Senior Citizens Sectoral Council. Ang siyempre kasama niyang member ng council ay ang S4S. Ganon din po si CM Marichu Arabejo. Si Ma'am Choi is also a council member ng ating newly reconstituted na Senior Citizen Sectoral Council. So, masaya ang namin kasi marami kaming mga new blood, bagong dugo na nasalin sa council. Si Ma'am, dati na pala siyang nag-aktibo sa NAPSI. But I hope you will find another time na sumali sa Thank you. Yan. So ayan mga kasenyors, matuwa tayo at maski pa paano ay merong bagong batas na amyendahan yung Centenarian Law at meron nang aasahan ng mga edad 80, 85, 90, 95. 10,000 lang po pero ang hiningi natin ay mahigit pa dyan, no? Yung unang hiningi natin ay 50,000. Tapos nagtatawaran tayo sa 25. Pero sige na lang, tanggapin na lang natin ang anumang biyaya.
Pero sana, para hindi tayo malungkot, maimplementa ito ng maayos at maihanda yung mga taong inaatasan na mag-implementa nito. At gaya ng mungkahi namin tatlo, sana magkaroon ng pagsasanay, lalong-lalo na sa pangangasiwa ng tinatawag na data management, na kung saan ay nakita kong meron din palang panukala tungkol dito sa loob ng bagong batas, no? It creates the early data management system to identify seniors eligible to avail of the benefits. Ayan po. At ito ay nanggaling sa iba't ibang panukala at pinagsama-sama, no? At ang inaasahan natin ay sana ay meron ngang budget kasi ayon sa press release, ang sabi dito ay the 2024 budget already in place, no? Meron daw funding para sa batas na ito. Yes, So 750 billion pesos I pray to unprogrammed God fund. that the General Appropriations Act will be appropriate for the senior citizens. Maraming salamat po sa inyong mga tagapakinig nood. Magkita-kita pa ulit tayo muli sa Lunes, alas 2:30 hanggang alas 4 ng hapon. Dito po sa Senior Citizens Time for Information and Public Service. Ayan po. Thank you very much, Attorney. Salamat po. Attorney Tess, maraming salamat. At iimbitahan namin kayo ni Nanay Salve sa iba pang usapin namin. Meron kaming grupong aksyon sa pensyon. Meron kaming grupong binubuo ngayon na National Movement of Independent Senior Citizens Organizations. And